Breaking news mga kababayan, grabe, nakakagulat itong ginawa ni Vice President Sara Duterte. Nako, napakatalinong galawan mga kababayan na ito ang kinakatakot ng mga kongresista. Ay talagang tunay ho yung bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. At pakinggan ho natin ang explanation dyan ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Optic Politics at saka ni Professor Malo Tikia. Pinaliwanag nila ano yung nangyari. Kahapon yung deadline sa kampo ni BP Sara na mag-submit ng kanyang sagot doon sa akusasyon sa impeachment. Napakaganda po ang kanyang ginawang wise move. Nag-shift na po ang battlefield. Ito, sa post ni Optic Politics, sabi niya, ad cautelam, reply ni BP Sara, ad cautelam shifts impeachment battlefield. Vice President Sara Duterte's consolidated answer ad cautelam before the House Committee on Justice shift impeachment from political spectacle to constitutional combat by challenging the absence of ultimate facts. Her defense forces, her defense, yung mabugado niya, forces, yung pinersa, forces accusers to prove their claims, turning accusation into scrutiny and the impeachment arena into decisive test of credibility. Ang expected, sana, ganito, yung dalawang impeachment complaint, kung ano-anong reklamo laban kay BP Sara. Ang ini-expect ng mga kongresista, mag-submit si BP Sara ng mga ebidensya na hindi totoo yan. Ang isinabit ni BP Sara, walang mga ebidensya. Sinabi lang na walang kredibilidad, hindi nyo nasunod ang impeachment process. Sumagot lang siya just to protect her rights. Kailang question niya ang credibility ng mga reklamo kasi wala kayong mga facts, mga assumption nyo lang o conclusion nyo lang na ganyan ang nangyari. Kailang nasaan yung facts? Walang facts. Kaya sa nakikita ko, instead na si BP Sara ang nagdedepensa, siya na yung umaatake. Inaatake niya yung mga nagrereklamo, but in a way, inaatake niya ang mga kongresista na nasa likod nitong impeachment cases na ito. Ito, magandang paliwanag ni Professor Malo Tikia. Sabi niya, understanding the 15-page submission of consolidated verified answer ad cautelam by Vice President kahapon. The respondent does not concede the validity of the proceedings but responds anyway to protect her rights. There is something wrong. Hindi kayo patas sa inyong ginawa. Kasi yung pamantayan nila sa impeachment cases laban kay Pangulong Marcos Jr., hindi nila ginamit sa kanya. Magkaiba ang pamantayan. Ganon ang atake ni BP Sara. The key legal argument is the lack of ultimate facts. Yung reklamo, sabi ni BP Sara, wala kayong facts na naipresent. Kaya there is something wrong sa ginagawa nyo. Wow, ang galing. The Vice President's defense does not yet engage the substance of the accusation. Yung laman, wala pa. Kasi dapat ang pag-usapan yung laman, yung substance. Hindi pa niya yun tinatakel. Problema ninyo ang inyong procedure. Instead, it attacks the legal sufficiency and procedural fairness of the impeachment complaints before the House of Representatives. Ito, is allegations lang yung nasa reklamo,
ultimate facts were not clearly presented. Yan ang birada ni BP Sara. Ano pa? Yung unequal treatment. Yung ginamit kay Pangulong Marcos Jr. na standard sa pagdetermine kasi no sufficiency of substance. Sabi nila kay Pangulo. May standard sila. Pagdating kay BP Sara, there is sufficiency of substance. Nag-iba naman ang kanilang standard. Kaya, double standard kayo, sabi niya sa mga kongresista. So, ang galing. So, bottom line is, did the Vice President commit impeachable acts? Yun ang tanong. Sinasabi ni BP Sara, kampo niya, wala. We have not committed anything. Was the impeachment process conducted fairly and lawfully? Sagot ng kampo ni BP Sara, wala. Hindi nyo sinunod ang procedure. Winning the legitimacy narrative could shape both the legal and political trajectory of the impeachment proceeding. Kaya to me, this is a very wise move. Kampo ni BP Sara, mautak talaga ang kanyang mga abogado. Ang mga abogadong di Campanilla. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Maria de la Rama, wala pa comment, mga pseudo-law expert na opponents ni BP Sara. Sino yung mga nag-google pa sila what is meant by consolidated verified answer at sino yung mga pseudo lawyers? Yan si Congressman Ridon, parang abogado kunway. Norman Saldivar, let the battle begin, or should I say bloodbath? Donnie Brasco, strategic master stroke by the BP. She's challenging the legitimacy of the game before they even start playing. Wala. So wala pang bloodbath ito ha. Nothing has started yet. Yun lang, legitimacy ng process and its fairness. Galing. Romelia Rinay, dapat ganyan ginawa ni dating CG Corona. He's a lawyer, but good thing did it happen. It's good president to uphold how to handle and counter manipulative. Cornel Bonco, simple euphemism for. To summarize, ang sagot ni BP Sara is, you're all hypocrites. Dapat standard kayo. Nagmamalinis kayo. Sabi niya, talagang nakaka-excite talaga itong ating future president. So, ayan nga mga kababayan, ang naging pahayag ni General Macanas, no, patungkol ho dito. Double standard ang ginawa pala nito mga kongresistang ito. Iba yung standard para doon sa pag-impeach o pagsabi na sufficient yung impeachment complaint laban nga sa kanilang amo na si Bongbong Marcos, at iba naman yung standard na ginamit nila para dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya double standard mga kababayan. So, wala na. Napakatalino ng mga galawan ni Vice President Sara Duterte. Talagang hindi ho inaasahan, no one will expect na ganito katalino ang ating future President of the Philippines, mga kababayan. Kaya naman, nagkukumahog ho sa, kumbaga, double time na ho ito mga kalaban ni Vice President Sara Duterte para gumawa ng paraan para sirain ng ating Vice Presidente. Kasi nga, yari ho sila mga kababayan pagdating ng 2028. Dahil hanggat hindi nila natutuluyan itong si Vice President Sara Duterte na ma-impeach, ay talagang tapos ang karir nitong mga pumirma ng impeachment mga kababayan. Dahil panigurado, sisilipin na kung hindi man si BP Sara ang sisilip, yung Vice President mga kababayan, yung pipiliin na Vice President ni Sara Duterte, yun ang mag-iimbestiga. Kasi sabi nga ni BP Sara
nakapili na siya ng kanyang magiging Vice President at yun ang mangunguna sa lahat ng mga investigasyon. O, di ba? Yan o, mga kababayan, no? Yung nakasulat after ng pangalan Duterte, mga kababayan. Yan ang, sa tingin ko, yan ang pipiliin ni Vice President Sara Duterte. Ayun, may frame pa dyan sa baba o, mga kababayan. O, di ba? Kapag nangyari yon, uungkatin itong ICI, uungkatin itong investigasyon ni Soto, ay ni Lacson, mga kababayan, patungkol ho dito sa flood control project. Bakit hindi tinuloy itong investigasyon ni Pinky dito sa flood control? At ang daming mga pinagtatakpan, mga kababayan, no? Grabe. Yan ang uungkatin. At isa pa ho, kasama dito sa uungkatin, yung vice presidente na ni Sara Duterte ang mag-iimbestiga ho dito patungkol dito sa mga crocodile sa Kongreso, mga kababayan, na nagkamal ng milyon-milyon, no? Mapa-encash man yan o project, nagkamit pa rin sila ng milyones, mga kababayan. Kasi doon sa project ng mga kabayan, posible doon sa project meron silang kickback doon at 100% meron ho talaga yan. At yan ay mangyayari sa 2028. Sa unang buwan, unang araw pa lamang ho ng pag-upo ng ating presidente na si Inday Sara Duterte. Nako, yari na, matindi na ho ito. At sasamahan pa ito ng mga line-up ng mga senators. Talaga na full support kay BP Sara. Mga kababayan, sasamahan ho natin ang Agila.